Finals na po sa winners bracket dito sa ginaganap na Champion Chess Tour Chessable Masters 2025. Ako, to be honest, pagtatanungin nyo, pag nagkaroon ng bakbakan online na ganito, 10 minutes walang increment, para sa akin ang pinakamalakas talaga, Magnus Hikaru Alireza. So ang nangyari, Hikaru tinalo niya po si Alireza sa semifinals. Ito naman po si Magnus, tinalo niya po si Arjun Erigaisi sa semifinals. Kaya nagkita tong dalawang to, Magnus Carlsen at Hikaru Nakamura. Dalawang talagang tingin ko maganda laban pag ganitong walang increment. Aba, ano nangyari? Tumira po ng D4 si Magnus. Sinagot ni Hikaru ng D5. Nag-knight C3, tapos nag-knight F6. So, ito po ay Jobamba na London. Common dyan mamaya pagka Bishop F4, mag-F3 ganon. So, ang tinira na nga po is Bishop F4, nag-A6. Ayan, bakit? Pine-prevent po yung talon. Sinagot ni Magnus ng E3. Pagka E3, nag-H6. Grabe naman yun. Tiradang sa gigilid ang ginawa. Pero ito matindi. Pagka H6, nag-H4 si Magnus. Ang aking pong pagkakaunawa, kaya nag-H6 para mag-G5. Ngayon, kaya po nag-H4 para hindi makapag-G5. Anyway, nag-E6 si Hikaru. Pagka E6, nag-knight, develop lang sa F3, normal development na. And then, tumira po ng B6. Ayun. Move number 6 pa lang. Novelty na. First time nangyari sa torneo yung ganitong klaseng setup. Kasi dati ang tinira po C5 eh. Pero B6, ayan o. Grabe yung dalawang to. Opening pa lang, naglolokohan na. Anyway, according sa engine evaluation, equal daw yan. At kung titingnan yung oras, medyo lamang ng konting-konti lang si Hikaru. Pagka B6 po, tumira ng knight E5, pumasok agad. Tapos tumira ng knight D7, hinamon naman. Na sinagot ng queen F3. At pagka queen F3, kinapture, takes, tapos nag-knight D7, inatake yung bishop, umatras sa F4, and then nag-C5. So, C5 lang, no? Ang problema dito ni Hikaru, hindi pa develop, hindi pa siya makakasling. Si Magnus naman, nag-queen lang po doon. Aba, may threat po siya na pwedeng atakihin yung Reyna. Pero bishop B7 lang para magkascore yung Reyna na ganon. Anyway, tumira po ng castling sa queen side na sinagot ng rook lang sa C8. Ang malaki kasing problema dito ni Hikaru, alam niyo kung ano po, hindi makagalaw ito eh. Ayan o. At hindi siya makagalaw, di siya makakastling. Kumbaga, mai-stack sa gitna yung king niya. Anyway, ibalik ko lang kasi may question mark. Bakit question mark yun? Queen E7 ang pinapatire. Siguro para mag-castling sa queen side. Anyway, rook C8 is hindi daw ganun kaganda kasi slightly better na daw po dyan. Ito si Magnus na tinirahan niya ng E4, yun. Kasi nasa gitna yung king mo, eh, hindi ka nagka-castling, mahihirapan ka ngayon. Bubuk eh. Ayan, bumuka po yung gitna dahil pagka E4, unang-una po, libre po yan. Libre po yan pero hindi po magandang i-takes kasi EDD5. Talagang bubuksan yung gitna ng gusto. Ayan o, bubuksan. Kaya ang ginawa po ni Hikaru, kinain niya muna ito pong D4 para threaten ito. Siguro ang pinakaplano, maaari pag kinapture yan, baka pwede na makapag-develop ng ganon. Kasi pagka-takes na ganon, may takes dito, depensado pa rin. Di ba? So makakatempo. Pero itong matindi, pinaulan ni Magnus ng brilliant move dito. Kasi instead of taking the pawn, mabibigla ka, kinain niya yung pawn na isa, yung nasa D5, hindi yung nasa D4. At yan ay brilliant sacrifice. Coach, anong mangyayari pag kinapture? Pakita ko sa inyo. Hindi to tinix eh, pero pag kinapture po yan kasi may tics dito. Nakapin. Siyempre, kakain ka para hindi makapture, pero check, angat, mate. Tindi. Kaya hindi po pwedeng tikman yan. Ang ginawa, nag-knight na lang po sa F6. Na kung saan sa'yo pa rin yung kabayo ko. Kinain lang yung E6. Grabe si Magnus. Dalawang sunod na brilliant move. Coach, bakit hindi pwedeng kainin eh? Hindi naman talaga pwedeng kainin kasi babagsak yung Reyna. Ngayon, pag tinakes mo yan, alam mo kung anong gagawin? Sisimplihan lang po. Bishop E5. Makakain na to. At may threat pa dito, check later on. Pagkaangat mo,
Daming pwedeng gawin eh, no? Ano pa? Pero ito pinaka-threat niya. Tapos yung king nandito mamaya may check doon, no? Grabe. Grabe si Magnus. Balik na natin. Anyway, hindi kinain niya. Nag-knight lang doon. Tapos queen lang sa may G4. Kinapture yung bishop. Kinapture yung F7. Kinapture din. Nag-queen takes knight. Nagharang ng reyna. Pero kinapture lang po yung pawn. At ang ending, 2 pawns up si Magnus. Anong ibig sabihin yan? Winning na. Ayan, kinain na lang yan. Takes, check, takbo, bishop develop, nag-rook. O, para pagka-check, pwede yung king move. Hindi makapasok yung torre dito basta-basta. Anyway, pinalit yung bishop. Siyempre, lamang ng 20 eh. Pag napalit yung mga pyesa na yan, ayan, oh, pinapalit, mas tumadali. Okay? Pero si Hikaru, hindi pa to susuko. Ayan, oh. Ang problema ni Hikaru dito, magaling siya sa mga ganito kung lamang siya sa oras. Madalas kasi, kaya niya pa itlam attack. Pero si Magnus ang lamang sa oras. Kung napapansin niyo, pinapalit lang. May iwas naman si Hikaru. Takes, nagugulo pa. Depensa para makain na yung pawn sa G5. Kasi may counterplay sa F2 eh. Tinulak. Pumunta yung torre doon, atakado to, malamang next move may ganito, yun na nga yung nangyari, 3 pawn. So this is very easy na, of course, hindi mag-resign yan si Hikaru, ganyan talaga ugali niyan eh. Kasi nga, umaasa pa yan sa time attack, kaso si Magnus kalaban niya eh. Oops, nadaan-daan lang siya ni Magnus, daming pawn, pero Hikaru still fighting. Diyan kasi magaling si Hikaru, yung pagiging resourceful niya. Pero after knight C5, ayan, sangka pa. Halos mamati na. Kaya niresign na lang yan. Kasi pwedeng capture check dito. Walang depensa na po. And sandamukal yung pun 4. Grabe si Magnus, no? Galing. Ngayon, yan po yung game number 1 nila. 4 na laro ito. Ano nangyari sa game number 2? Pagdating po ng game number 2, ayan, natabla lang. Huwag kayo magtaka, coach, lamang ng isang bishop. Baka tinabla kasi wrong color bishop yan. Paulit-ulit ko pinapakita yan eh. Kaya tabla yan. Hindi ma-promote. Ngayon, game number 3. Ano nangyari? Eto, puti ulit si Magnus. So, E4 naman. E4, E5. Oy, grabe to. Medyo hindi common yan kasi usually dito sa F6 eh. Pero yan po yung tinatawag nilang Roy Lopez opening na caution defense. No? So, dyan lang, ang pinaka-idea niyan, tutulak, if natutulak ka, ganun. Anyway, nag-knight G6, D4, si Magnus, minuksan niya, kinapture takes C6, tumakbo, queen B6, pinapalit lang, umiwas si Magnus, bishop E7, develop, A4, lahat po yan ay linya pa rin, sinasagot yan ng A5, para hindi makapag A5 yung white. Anyway, nagkasang si Magnus, kasang din si Hikaru, tapos bishop E3, hitting the queen, binigay po yung pawn, pero pag kinapture mo, kulong yung reyna mo, kaya hinarang niya na lang yung bishop niya. Linya po lahat yan, kinapture po, takes, and then tinirahan lang ng rook D1. Yan na yung novelty. Ang ginawa po kasi before na mga gumamit nito na king H1 eh, with the idea of F4. Pero rook lang muna si Magnus. Magnus yan eh. Iba si Magnus, no? So, ang inira po, nag-knight E5 na mali. Kasi knight F4 ang medyo make sense. Pero gusto ni Magnus yan. Pag nag-knight F4 ka kasi, itatakbo lang yung reyna, pwede nga ipalit. Ang gusto ni Magnus, magkapalit-palit, matabla, kasi lamang na siya ng puntos. Pero si Hikaru, gusto magpilit siguro. Ayan, pinipreserve yung kabayo, pero hinamon doon, napilitang ipalit. And then, nag-F6 lang, kunat ni Hikaru, no? Pero ang posisyon nito, slightly better na to sa white, kasi ipit po ang black, eh. So, nag-F4 na, tumakbo, and then pinin lang. Hindi makagalaw. Tumakbo ngayon. Tapos B6, E5, napakaganda ng E5. Kasi pag tinikman mo yan, hindi naman libre yan eh. Mabubuksan na nakapin, underdevelop eh. Kaya nga po, nag-knight na lang po yan doon. Nag-knight lang din sa E4 or inaatake yung F6, sinisira yung pawn structure, inatake yung torre, tumakbo lang doon sa D3 para bantayan din po yung pasok ng kabayo dyan. Nag-D5 na pero empasan capture lang. No? Magtataka ka, bakit in E5? Wala na ba ibang tira? Hindi po makagalaw. Walang form, hindi pag gumalaw to, libre to eh. Pero siguro ganito, no? Kaso gaganito na din eh. Wala, hindi makagalaw, kaya din E5 na lang, takes. Tapos, bishop D7. Para lang makadevelop yung bishop. Naipit eh, pero wala, 1 pawn down. Ibig sabihin, winning na naman si Magnus. At ayan na nga po nangyayari. Slowly, nagkamali pa nga eh. Ang tamang tira daw po dito, G4 na.
Tapos pagka G4 kahit daw itulak mo, ayan o. Tapos later may mga capture doon kasi may pressure na binibigay or ilagay mo dito tori mo, doblehin, definitely winning. Pero ito, medyo slow pa daw yan kasi may capture. Ano ngayon pagkakain sa B6, nagkaroon pa ng counterplay, knight E3. Ayun ang nangyari. Ganda ng knight E3 sa pool yung tatlo. Kasi pwedeng kumounter doon. Anyway, pagka knight E3, nag-bishop doon, and then chumeg. Ayun ang mali. Ang tamang tira daw, bishop F5. Nga, no? Ang ganda yung bishop F5, no? May pressure doon. Kain dito. Well, ang tinira is knight check. Lumapit. Pinigay lang yung pawn, pero hindi kinapture in F5. Na kung saan nag-knight lang sa C5 at pagka knight sa C5, that's a brilliant move daw, no? Medyo nakakapagtaka lang kasi libre po yung tore. Ayun, kinain nga ni Hikaru pero may counterplay kasi ito. At kahit quality down, itong pass po na to ang siyang papatay. Anyway, ang ginawa nga po niyan is nag-rook lang sa D8 para atakin yung kabayo at tumira lang po ng rook B1 si Magnus. Mali! Ang tamang tira daw po is rook B7. Rook B7, tapos sundutin mo na yan ng mga sunod-sunod na ganun. Anyway, nag-rook B8 pinalit, which is goods din. Labang pa rin daw kasi pagkabalik, takes, and then bishop takes, umatras. Kinapture lang. At ang mangyayari, kahit po ibigay po yung mga pyesa, ayan, isang tore lamang mo, pero pagka king move, layo ng king, mapro-promote. Kaya hindi kinapture yan, gumanon. Pagka ganon, ayun, hinamon, tinex yung pawn, kinapture yung pawn, ang ending, lamang ang puti, pero na-survive pa ni Hikaru. Galing talaga ni Hikaru manggulo, no? Anyway, ang tinira po niyan, pinin, dinipensahan. So, ang ending, quality of si Hikaru, pero ang daming pawn ng puti, Ayan, no? Oops. Ang daming pawn. Naubos na yung pawn, guys. Daming pawn. 5 versus 1 pawn. So sobrang daming compensation. This is definitely winning. Ayan pa. Limas. Wala nang natira. Binigay na nga lang Binigay na nga lang ni Magnus yan. Wala nang oras pero tingnan nyo Kumbaga lamang ka ng isang tore pero 5 pawn ang katumbas ng isang tore. Mali-mali tira daw pero winning pa rin yan sinacrifice na lang. Wala nang magawa. Wala. At nag-resign na lang Nag-resign na lang. Daming pawn. Sangkaterba. At dahil doon, 2.5, panalo si Magnus sa winner's bracket finals. So, maghihintay siya ng mga kalaban niya para sa grand finals. Depende kung sino magcha-champion sa loser's bracket. Grabe si Magnus. Ibang level, no? Iba talaga si Magnus at Hikaru pagdating sa ganitong time control na walang increment, sobrang taas ng kumpiyansa. Nakakainis yung sobrang galing nila kasi parang unfair na Anyway, tingnan po natin yung nangyari sa bracketing yung resulta ng ibang laban. Ayan, so eto po sa winner's bracket niya, so Hikaru natalo. Kaya ang mangyayari po, mapupunta sila sa loser's bracket. Ayan si Arjun, kalaban niya po sa quarterfinals ng loser's bracket, walang iba kundi si Nepo. Si Ali Reza naman, makakalaban po si Duda. Ngayon, kung sino po manalo sa matchup dyan, sila maglalaban para sa semifinals. At sa semifinals, makakalaban nila si Hikaru na naghihintay. Naghihintay po dun si Hikaru, sa finals. At kung sino manalo nga dito sa finals, makakalaban ni Magnus sa grand finals. Yun po ang kabuuan. So, abangan po natin yun. Muli, ito po yung Coach P. The Master Daniel Kauso. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.